mag-start, pwede po bang malaman kung mga taga saan po yung mga nanonood po dito ngayong gabi? Pwede po bang pa-comment po para mabati po natin sila? Sir, ayun, good evening Ma'am Josephine Dumatol from Paranaque. Good evening, good evening rin po sa Larbert. Then Ma'am Vivian from Jensan, Sir George from Naga City, no? Yun, si Ma'am Maylin, good evening po. Kalugar, Ma'am Maylin, Dasmariñas, Cavite, no? So, good evening po, Ma'am Glo, from Taguig naman po. So, yun guys, hindi ko na po lalatin, no? Eventually, halos lahat naman po tayo nasa, ano, no? Nasa iba't ibang lugar din po, no? Maganda nun guys, hindi po namin sasayangin yung gabi nyo na wala po kayong matututunan dito guys, no? And then, baka, ito na rin po yung matagal nyo nang pinagpipray na opportunity. So, ayun guys. By the way, magpapakilala lang muna po ako, no? Ako po pala si JJ Lumdildencio, no? So, former construction worker ako, pero ang maganda dito sa concept natin, wala po siyang pinipili. So, kahit hindi ka marunong o hindi ka techie, hindi ka marunong sa technology, ang maganda nun, may guide na siya, may gabay na siya. Kumbaga, susundan na lang natin siya, no? So, ayun siya. So, ready na po ba ang lahat? Pa-comment nga ako ng one kung ready na tayo, no? Yun, ready na po sila, no? So, ayun guys, hindi ko na po patatagalin. Ipapakilala ko na po yung magpe-present ng business natin, no? So, let's please welcome po my mentor seller Salazar. Ayan, hello everyone. Kamusta po ang aking audio? Kamusta po yung volume? Kung mahina po, pakilakasan po. Baka mamaya po nasa inyong device, no? And kamusta naman po yung background noise ko? Clear naman po. Ayan, thank you very much po. Alright, so pakilala ko bahagya. My name is Seller Salazar, no? I've been doing business for long enough time na rin po. I'm actually a young entrepreneur. I started doing business when I was 16 years old. I'm 30 years old right now. I've been doing business for 14 years already. And I believe I can add value to all of you, no? Yung impact na pwede ko pong maibigay po sa inyo, no? And meron si JJ na, bro, pa-mute naman. Ayan. Alright. Wait lang, double check lang ako on the, uh, for a while, guys. Alright. So, batiin lang natin na mabilis yung mga active dito sa comment, no? Ayun, hello Sir Albert, Vivian, Sir George, no, from Naga City, Maylene, si Glo, Simon, what's up bro? EYS Junior, from Capiz, no? Bulacan, si Clint, what's up bro? Hindi ka maka-visit right now? Si JD from Bicol Albay, ayan, si Haynes from Albay din, okay. So yan, hello po sa inyong lahat. Again po, my name is Cyril Salazar and I will be your presenter tonight. I'm not the regular presenter. The usual presenter every Friday is actually President Bautista. I'm just the backup presenter right now. But I hope maging valuable po lahat ng time nyo, no? I know your time is very valuable and same matter with me, no? And ayun, I'll make sure na maintindihan nyo po yung concept, ma-appreciate nyo po yung AYS sa fastest possible na time, no? And of course, let me share to you the studies, the history no na kinandak po namin before we started AYS, no. So share ko lang po yung ating presentation.
Ayan, nakashare na po ba yung screen natin? Okay, so start po tayo. My question to you guys is, ready na po ba kayong makita yung next big tech business sa Pilipinas? Can you guys comment naman po, ready, if you're ready, no? And of course, ang mga tinatanong po natin usually na day-to-day basis sa mga napepresentan po natin is, tanong guys, ano po yung mga naging usable or notable mobile apps for the past 5 years na ginagamit po nating lahat? Can you guys comment down? Ano yung pinaka-useful para sa inyo? Or pinaka-madalas ginagamit mo ng family nyo na mobile app right now? May it be Shopee, Grab, okay, Foodpanda, GCash, Maya, ano. Any mobile app could do, just for me to make sure po na kayo po ay nakaka-relate po sa ating pag-uusapan, no? Ayan, Mark Louie, Shopee daw, no? Alright, so proceed po tayo. Ang history po ng mobile booking app sa Pilipinas, okay? Pag-usapan natin most notable, no? Of course, si Uber, may kwento dyan, may backstory dyan. But then again, Uber had a merger with Grab. So let's start with Grab, okay? So si Grab po actually, nag-start po siya from Malaysia noong 2012, no? Pumasok po siya sa Pilipinas year 2013, no? And actually si Grab po ay ang kanya pong concept na dinevelop is actually on the transportation side, no? Kung mapapansin po natin lahat, no, siya daw po yung pinakamalaking transportation business na walang sariling transportation. Tama po ba? Can you guys just imagine, no, kung ano po yung concept na na-develop niya at nag-valuate siya noong 2023 ng 13.5 billion dollars, no? He don't actually own the taxis nor the cars, no? Hindi niya rin po empleyado yung mga nagdadrive dito, no? Ang dinevelop niya po isang concept na nag-solve ng isang massive problem when it comes to transportation. Specifically po on taxi, and sometimes also happening on micro level, like for example sa tricycle, ganyan, sometimes happening, no? Pero ito yung nangyayari, no? Merong mga drivers po, hindi naman po lahat, no, na talagang nagtitake advantage sa mga dayuhan, nagtitake advantage sa mga may walang idea kung saan sila papunta, kung magkano talaga papunta doon, no? And this is actually normally happening, no? Alam po natin yan. And sometimes, even sa meters, sa taxi meters, sa metro ng taxi, merong mga nandadaya rin dyan. And of course, you get the point, no? When Grab actually penetrated to the Philippine market, it solves the common pain point, right? Now, next, okay, let's talk about the Lala Move. Lala Move actually started from Hong Kong noong 2013. Pumasok sa Pilipinas 2017. Now, if you're going to think of it, ano ba yung common or usual, no? Yung previous way natin to deliver para mapagpa-deliver po tayo ng product or ng parcel, no? Sa halimbawa, taga QC ka or taga province ka, no? Papadala mo sa relatives mo, sa friends mo, no? And it's shown here in our screen, no? Na ang common talaga is LBC and then JRS, no? Ito yung mga delivery shops na kailangan mo pang puntahan yung kanilang shop. Kung meron silang standalone shop outside the mall or inside the mall, and then pipila po tayo. Tama po ba? And then, pagkapila po natin, ipapak po yan, kikiluhin po yan, di ba? And then magbabayad ka pa. Kumbaga, yun na po yung as convenient as it gets during that time. But nowadays, with Lala Move, no, door-to-door delivery is now possible. No, it became more convenient. And kung pag-uusapan po natin sa Food Panda naman po, no, ang Food Panda, sobrang obvious naman po. Sa pangalan pa lang niya, ano po yung concept niya? Tama po ba? Panda. Hindi, joke lang. Food. Tama po ba? Sa food delivery po, okay, ang dating concept po ng pag-order ng food is actually yung sa landline, 8-7,000 Jollibee delivery, or yung padamihan ng 8 or padamihan ng 7 na landline number ng mga restaurant or ng mga fast food. Tama po ba? Ang challenge dito is number one, the communication on your ordering, no? And then at the same time, yung navigation kung nasan na nga ba yung driver or yung order mo. Tama po. Pero during that time, that is as convenient as it gets, di ba? Now, let's talk about Shopee. No? Sa Shopee po, okay, I know there's a lot of an e-commerce platform right now, pero let's talk about Shopee. Shopee actually started from Singapore year 2015, no? And then pumasok sa Pilipinas late 2015, may it be last quarter or last month, no, ng 2015. Pero guys, ang concept po na dinevelop ng Shopee is the brick and mortar business, specifically on selling products and items. Tama po.
Now, ang challenge sa brick and mortar business is mamumuhunan ka sa pwesto ng iyong negosyo. No, kung bibilin mo yung pwesto or magrerenta ka sa pwesto or i-renovate mo yung pwesto, hindi pa natin pinag-uusapan yung OPEX mo, yung operational expenses mo. When it comes to kuryente, 'di ba? Yung tubig kung kailangan doon sa negosyo mo, 'di ba? Internet kung kailangan sa negosyo mo. And all of those, 'di ba? So, pumasok ang Shopee, nagkaroon po ng opportunity. Ngayon po, pag-uusapan po natin ngayong gabi, meron palang makabagong konsepto na tayo ay matututo dito sa mga history na to galing sa aming naging study. So guys, okay lang po ba? Allow me to share to you a quick video, okay, about the study ng ganitong history. Okay? So guys, can you comment again? Okay? Can you comment po sa ating comment section that you are ready to watch the video, no? So, share ko lang po. And debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Super excited ako to share right now. Ano po yung mga opportunity na talagang tsak na tsak ang kikita ngayon sa panahon ngayon? Nako, Chinky, meron ba talagang ganun? Yes, yan ang pag-uusapan po natin. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay tinatawag na business trends. When you say business trends, in business terms, we have what we call the law of the trend. Ang law of the trend, ang ibig sabihin kung ano po yung nauuso, ano po yung nababagay sa panahon po ngayon. And another law is what we call as the 97-3 rule. Paki-take note lang to. Ano ibig sabihin ng 3 rule of the law of the trend? It's the 3% of the population shows the evidence to the 97% before the 97% would want to do what the 3% are doing. But this is the issue, this is the problem. Ano po yung problema? It's the 3% of the people or the first mover advantage that shows the evidence to the 97% before the 97% would want to do what the 3% are doing. If you are given an opportunity right now to start a business, an idea, do you want to be the 3% or the 97%? Hindi pa huli lahat, okay? May papakita po ako sa inyong mga opportunities at papakita ko rin po sa inyo kung bakit po napakaganda po itong mga business ideas na ito. Handa ka na ba? Number 1, online selling platforms. Whether we like it or not, e-commerce is the way to go. Bakit po? Kasi nga sa e-commerce, hindi po siya hassle. Instead na yung customer ang pupunta pa sa supermarket para mamili. Magbabiyahe, mamamasahe, matatraffic, magpa-park, tapos kukunin ang produkto. Ang nangyayari po sa online selling platform, o order ka na lang ng online sa cellphone at computer mo, di-deliver na lang sa bahay mo, naka-COD ka. Kaya nga dito na po pumapasok ang Shopee, Lazada. At not only that, hindi lang po gamit ang din-deliver ngayon, pati pagkain na dito pumapasok ang GrabFood, Foodpanda. Bakit po? Because they're offering what we call as what? Convenience. Kaya nga ito guys, gusto mong patok na negosyo na talagang tsak, nakikita ka na walang kalugi-lugi? Sell convenience. If you are able to sell convenience, you are going to make a lot of money. Anything that can help, if your goal is to make people's life easier, napakagandang opportunity. Anong pwede mo i-offer to make people's life easier? That's idea number 1. Kung gusto niyo talagang magandang negosyo, ang napakagandang idea begins with understanding and fulfilling the needs of the market. Oo. Kasi nga kung makikita mo talaga, ang goal mo, kung ano ang gusto ng market, kung anong kailangan ng market, ibigay mo. Diba? In other words, if you are trying to meet the needs of the market, magkakapera ka. Let's go to the third, tech startups. Whether you like it or anything that does with technology, innovative solution to solve mga complicated problems. Ang isa po, dati naalala nyo kung paano tayo magpadala ng pera. Pipila pa tayo sa mga pera palawan yan. Pagpila mo, pagkatapos yan, susulat ka. Pagkatapos susulat, magbabayad ka, may mga fees and everything. Pero ngayon, meron ng tinatawag na
GCash or PayMaya. Sa phone mo lang, pwede ka na mag-send ng pera sa iyong mga mahal sa buhay. And then, ang kagandahan po niyan, ito, they offered something that is new. Bago po siya. Kaya nga, alam mo, magandang business idea is this. Kung may potential ka to disrupt industries, to challenge the status quo, and to redo the way we live, the way we work, the way we transact, the way we play, naku, magkakapera ka talaga. Daming idea niyan. Kasi alam mo, ang mga tao, parating ang tanong, ano ang bago? Ano ang bago? Ano ang bago? Meron ka bang kliyente na nagtatanong sa'yo, uy, anong luma nyo? Yun ang gusto kong bilhin. If you can think of a business idea and solving problem, creating meaningful impacts in the lives of people. Makasolve ka ang goal mo, makasolve ka ng pain point, problema ng mga tao, magkakapera ka. Huwag nyo na patagalin. Oo, ang kulang na lang is action, hindi lang inspiration and motivation. Alright. So, ayan guys. So ngayon guys, based on the video, Mr. Chinkitan, no, marami po tayo napulot na idea, no, natutunan, no. And ngayon, i-share ko po sa inyo, okay, yung ating concept na na-discover, no, or naisip, no. Ayan. So, alright, nag-feedback pa rin ba ako? Kamusta audio ko guys? Pa-clear naman. Okay na? Alright, so ayun guys. So, guys, dito sa naisip po natin is actually, you will be the Grab of services, the Lazada of skills, no? So technically, you have the advantage of being the first organized mover. And mapapansin natin sa tinuro po ni Sir Chinkitan, no? Kung sino po yung naging 3% na first mover, no? Naging early adapter ng concept, guys. Talagang nagkakaroon po sila ng advantage. Now, we have a concept na kung saan naisip namin, nung tinanong po namin yung sarili namin, ano nga ba yung susunod na mabubook online? Kung nabubook na ang transportation, ang pagkain, ang parcels, kaya man na mag-shopping, no? Kaya man ng maghabal-habal, no? Ito yung mga motorcycle ride hailing. O na legally and more digitized na pamamaraan, no? Ano yung susunod na ibubook ng mga tao? Tanong, ano sa tingin mo yung next na ibubook? Can you guys comment down po ano sa tingin nyo yung next na ibubook po? Ayan. So guys, definitely, we thought of services. Any services, no, meron kaming mga nakakausap on a day-to-day basis, no, na merong mga tao naghahanap ng plumber, ng electrician, ng aircon cleaner, pero hindi nila alam saan sila hanap. Guys, honestly, nowadays, saan nga ba tayo pwede talaga makahanap niyan? No? Unang-una, pwede tayo maghanap Facebook. Tama? Pero ang challenge po sa Facebook, guys, marami po diyang hindi tapat. No? Mataas yung chance ng scam. Tama po ba? Mataas yung chance ng overprice. No? Pangalawa, pwede ka po maghanap sa Google. Pero gano'ng karami po bang tao ang naghahanap po sa Google right now? Diba? And pangatlo, pwede ka pong maghanap through referrals. Maraming tao nagsasabi sa akin na, Sir, actually, parang hindi ko na kailangan yan. Kasi nga po, marami na po akong kakilala ng mga service provider. Siguro nga po, kung ikaw lang alone ang mag-iisip, hindi mo na siya kailangan. Pero hindi ka naman po magne-negosyo para lang po sa sarili mo. Magne-negosyo ka po para sa target market mo. So meaning to say, don't just zoom in into your situation. Zoom out to your situation. No? Kung maraming tao ang matutulungan sa concept na ito, at kung marami ka ng tao na tutulungan dahil sa mga kakilala mo, why not maging opportunity ito para sa'yo at para sa mga kakilala mo? Tama po ba? Now, tanong, sino po ba si AYS? Si AYS po is actually founded by 3 business people. The first na gusto ko pong ipakilala sa inyo, yung founder po ng AYS is yung CTO natin sa kaliwa, okay? Si Sir Charles Cabling, no? Siya po yung naging Chief Technical Officer po ng AYS, no? On all the dev part po ng ating company, siya po yung in charge diyan. And then on the right side is actually our COO, si Sir Lian Leison, no? A very great leader, no, na talagang maraming may impart po sa inyo kapag na-meet niyo po sila, no, mga young guns when it comes to entrepreneurship, no, but they have more than a decade of experience already. And of course, none other than my mentor, okay, Pres Gerald Bautista, the president, the CEO, the brainchild, no, yung pinaka pasimuno,
pinaka nag-isip po, okay, ng concept, si Pres Gerald Bautista, no? Ayan po siya. Ngayon po, itong mga tao na to is talagang makikita nyo po sila in action po in developing and growing AYS, no, as the business. Now, si AYS po is legally operating sa Quezon City sa may Eton Centris, no? And si AYS is pagmamayari po ng kumpanya ng tatlong nabanggit ko po sa inyo, no? Na kung saan ang pangalan ay Neo Network of Technologies Corporation. Si NNT, in short, okay, is a tech company, IT company siya, software, hardware, no? And meron ng 13 years of experience when it comes to developing, no, ng system, ng mobile app, ng web app, no? And at the same time, for integrating other systems to another systems, no? Para po maging makapag connect yung mga system ng bawat isa. And of course, on the marketing industry, together with them, I've been with their journey na po for the past 14 years na rin po. Ako po yung kasama nila sa marketing department po ng company. So we are very confident that we are end-to-end capable. We've been developing more than 50 plus apps and websites na po, no, for the past 13 years. Ngayon po, si AYS, meron na rin po tayong sariling company-owned building sa may 12 Pahos Street, no, Saverville Avenue, Quezon City. No? Ngayon, dahil gusto po nating mag-expand, mas magkaroon ng mas magandang foot traffic, we chose to put up the marketing office dito sa Eton Centris. Ngayon po, pakita ko po sa inyo yung mga projects po na nagawa po namin when it comes to websites. No? Dito po sa screen nyo, makikita nyo po, nakagawa na po kami ng instant personal loan app. At the same time, nakagawa na po kami ng CRM with Toyota. No, CRM is actually customer record, no? Customer record management, no? Or client record management sa sales para sa sales team nila para mas maging efficient po sila, no? And of course, this is websites, no? Pakita naman po ako sa inyo ng mga ilan po sa mobile app. Sa mobile app po, nakagawa na po kami ng social networking app, no, ng St. George University. It is an exclusive networking community, no? Ibig sabihin parang Facebook pero for the alumni ng school ng St. George University, no? So renting a boat dito sa may bandang kanan, makikita nyo po nakagawa kami ng app niyan. Music app, nakagawa na rin po kami niyan. And then dito po sa last part, selfie, yes, mala Instagram po yan. Dati po ito po ay competitor nila, no? Ang ginagawa po kasi namin, kami po ay tumatanggap ng mga projects, no, ng mga web app and mobile app development na for the past years before namin simulan si AYS, no? And of course, binabayaran po nila yan. And then, ang tawag po dyan mostly is pag-ideas ng mobile app. Minsan, MVP, sometimes, pag sinabing MVP, minimum viable product, and it's for them na to grow kung magbo-boom ba yan or hindi. Pero guys, ito po yung mga ilan sa mga mobile apps po na nagawa naman po natin dito sa Pilipinas. Number one is yung Oras ng Himala na streaming app. Lumapit po ito sa amin, okay, para po magawan sila ng mala Netflix na online streaming mobile app para doon po pwedeng may play lahat po ng kanilang mga teachings, no? At the same time, kami rin po ang system developer po ng Converge Surf Load as an internet service provider, no? Pansin niyo po, sino po dito, mga nakakilala naman na po or nakarinig na po ng Converge, okay? Kung narinig niyo na po ang surf load, tayo po ang gumawa niyan, okay? Next thing is yung Verde, okay? Verde is actually a garbage app or a waste management solution, no? Na kung saan, mamonitor po ng mga tao, ng mga community, ng household, kung papunta na ba or malapit na ba yung truck ng basura. Because the common problem is lumagpas na yung truck ng basura, hindi pa nailabas yung tawag dito, yung waste nila, right? And then kami rin po ang gumawa ng Manila Parking App. Okay, this is a parking management app, okay, specifically for the Metro Manila, no? And malapit na pong i-launch yan. Okay, pero nagawa na po namin yung app niyan. Okay? Next is a mobile app po ni Fairy God Barbie. It's a full e-commerce solution. Ibig sabihin po, full e-commerce solution, mala Shopee na po talaga yan. Okay? Pwede nang umorder dyan, may magdi-deliver na, may payment gateway na. Kumbaga, yun na po mismo ang usual problem po kasi ng mga negosyante na ito when it comes to
to product line is medyo umaaray na po sila sa platform fee ng mga kilala like Shopee, Lazada, ganyan. So ang solution is to create their own app because yung customer nila is already their captured market already. Okay, of course, pag-usapan natin another notable projects. Okay, ito nabanggit na natin si Fairy God Barbie. Okay, hello Mika. Okay, ayan. So ito, nakagawa na rin po tayo ng ERP, no, ng TG Home Builders. Ang ERP po is actually parang God's eye view siya ng lahat ng reports ng all departments, okay, all departments sa kumbaga sa owner's perspective or sa perspective ng isang executive or ng isang head, mas efficient niyang makikita kung ano yung kailangan gawan ng aksyon, ano yung kailangan gawan ng desisyon, no, compared on a manual or traditional process ng isang negosyo. Nakuha po ba? Okay, Verde, ito yung na-mention ko kanina, yung mobile app about waste management, no? TNC, if you heard about TNC, no? Kami po ang gumawa ng kanilang e-commerce and inventory management system. Okay? Kanzen Homes is actually a smart appliances, no? Na product, na concept, no? Ginawan rin namin sila ng ERP. Doc Rob, ginawan po namin ng fitness app. ADC or Anchor Development Corporation, isang billion-peso company po sa may Panay Island. And kami po ay ginawan po namin rin sila ng ERP system. Okay? Royal Empire, another loan management system. Ito, oras ng himala, na-mention na namin to. And of course, one of my favorite is actually the forensic group po ng PNP. Okay? Meron po kaming consultancy project with them. Alright? So yan po. Ngayon po, napakita ko po sa inyo yung company profile ng gumawa kay AYS or yung company na behind AYS. So for you to have a business confidence, no, a huge business confidence before you decide about the business. Ngayon, pag-usapan po natin yung pinaka-negosyo natin. Nakausap ko po yung CEO ng AYS when we were starting. Sabi niya sa akin, seller, why not we create a new concept of being an entrepreneur? Because nowadays, there are digital entrepreneurs, di ba? There are online freelancers, di ba? There are platform entrepreneurs, no? Now, we created a concept called Neopreneur. Neopreneur is actually the next generation of entrepreneur na kung saan sa lahat po ng i-develop na project ng NNT or ng Neo Network as a software company, okay, tutulungan niya po or bibigyan niya po ng reward, ng income, ng profit and commission ang mga neopreneur niya sa bawat tulong na ginagawa po nito. Nakuha po ba? Ngayon, when it comes to market readiness, alam naman na po natin na ang paggamit ng internet is 83% na po or majority na po ng mga household sa Pilipinas ay meron ng internet sa kanya-kanyang bahay. Tama po ba? And then when it comes to smartphone users, there's already 74% na po, okay, ang gumagamit ng smartphones. Gone are the days na tayo po ay pag mag-i-internet, pupunta pa ng computer shop na magbabayad ng 30 pesos per hour, 25 pesos per hour, 15 pesos per hour, di ba? Pababa na ng pababa. Kasi nga po, naging norm na sa bawat household na meron ng internet. And also, gone are the days na sa loob ng isang pamilya is marami pang or mas common pa rin ang nakakipad. Tama po. So ngayon guys, mapapansin natin, gone are the days na mayaman lang ang may cellphone or middle class lang ang may cellphone. Alam naman po natin na kahit po mga homeless or mga mahirap, may cellphone na. Tama po ba? So ibig sabihin, it's already becoming a more of a basic need already. Ngayon, ang tanong, ano ba si AYS? Si AYS po, para mas madali, no? Kung si Grab is for taxi booking. Si Foodpanda ay for food delivery. Si Lalamove for package delivery or any items, no? Si Shopee ay pang online shopping, no? And then, ito, merong Angkas, Move It, Joyride, no? Pang motorcycle ride hailing. Now, si AYS is actually a platform, a mobile app, no? For verified services. Now, what kind of services are those, no? Guys, simple lang, no? Si AYS po ay kayang mag-provide ng any services, no, na may iisip mo basta legal, ethical at moral na serbisyo. Ngayon guys, ang tanong, ano po ba yung isosolve na problem or ano po ba yung value na i-add ng AYS sa consumer, sa wide market nito? Guys, number one is the inconvenience on availing
services, no? With an app na kaya nang mag-book ng any services na maiisip mo, pati yung hindi mo maiisip nandito. Okay? Ulitin ko basta legal, moral, ethical na services, no? Let's say for example, catering, meron po dito, no? Let's say for example, wedding singer, no? Event singer, event host, MC, all right? Event organizer. Okay? Pwede po 'yan. Tattoo artist, pwede rin po. Okay? Online check-up, legal consultation, bookkeeping, pwede po yan. Guys, hindi pa po yan pinag-uusapan yung mga common nating kinakailangan. Like for example, aircon cleaning, plumbing, electricals, construction, di ba, wall paint, yung mga ganyan. Guys, so name it kahit ano po talaga. So now, there's an app na magiging available lahat ng services na kailangan ng mga tao. Pangalawa, the lack of reliable service provider. Because, of course, kahit hindi naman ganun kadali, di ba, na maghanap ng isang service, naniniwala ako, mayroon pa rin po tayo nahahanap. Tama? Ang problema ay pumapasok kapag nahanap na natin sila. Kung gaano nga ba sila ka-reliable? Kung gaano ba sila karunong? Tama po ba? And of course, kung sasabihin mo sa akin, hindi. Sir, seller, wala akong problema dyan. Yung nakukuha ko, marunong talaga. And then, that's the opportunity for you. Di ba? To help them to be enlisted here. And then you have the golden opportunity already. Right? Now, number 3 is the safety and security concern po ng mga magbubuk at ng ibubuk. Tama? On both sides po yan, no? Magbibigyan po natin ng safety and security yung ating mga customers at the same time yung ating mga service providers. Okay? Nakuha po ba? Are you still there po? Nakikinig pa po ba ang lahat? Guys, can you guys comment? Okay? Can you guys chat sa ating comment section that I'm still here? Okay? So guys, ngayon po, ang next na question, sir, may nabubuk na po ba? Okay? Sir, may kumikita na ba ng mga service provider? Meron na po. Okay, mapapansin nyo po, meron na pong mga nag-i-spearhead ng mga service provider sobrang active na mag-accept ng booking, no? But of course, I don't want to sugarcoat everything. We're still a startup, no? Hindi pa tayo kasing laki ng Grab. That's why we're still doing presentations like this, no? Ngayon guys, mapapansin nyo, kung meron man po mga service provider na hindi pa po nabubuk, maraming factors po yan. Kasi po, pwedeng hindi pa po sila marunong na mag-accept ng booking, di ba? They need certain adaptation pa rin. No? Number 2, pwede pong hindi po transparent yung profile listing nila. Di ba? Baka mamaya kung paano lang sila nagpo-post sa Facebook, ay ganun lang rin sila nagpo-post, which we are actually doing a weekly regular training for our service providers. Pero mapapansin nyo po dito sa ating screen, meron na po tayong mga service provider na talagang nagkaroon po ng big changes on how they accept booking sa mga customers po nila. Ngayon, pangatlo, ang pwedeng tanong mo, sir, ano po yung ginagawa ng company para talagang mas makilala si EYS as a mobile app for services? Of course, in front of you, makikita nyo po, may mga celebrities na po na nag-book po sa atin, no? So yung company, yung AYS po, ay gumagalaw na po talaga or gumagawa na ng mga activities or corporate marketing na tinatawag para po ma-well-known si AYS as a mobile app for services, no? So, Shuvi and, si Ashley Ortega, okay? Si Jelay Andres, Shuvi Entrata, okay? Si Rufa May Quinto, Rocco Nasino, Direct Gina Alahar, Maxine Medina, and si Geoff Eigenman. Actually, guys, meron pa tayong mga next na paparating. I'm very excited. I don't want to spoil. Okay? Mga spoiler alert eh. Baka maunahan ko kayong sabihin, no, bago i-post ng company. Okay? So, actually, di ko na po sasabihin na may picture na po yung CEO natin kay ang pangalan nun? Si? Alice Dixon, hindi ko na po sasabihin yan. Okay, sinabi pa din, no? So, kidding aside, no, we were also featured last August, no, if I'm not mistaken with the month, no, sa GMA 7 Pera Paraan, no? And of course, mapapansin nyo po, AYS already moving, no? AYS is already doing its own market awareness, no? So, yan po yung mga ginagawa natin. And kung i-visit nyo po yung main page po ng AYS, meron na po talagang traction sa main page, no, we have 100,000 followers. But then again, 100,000 is not the goal. The goal is more than millions and millions and millions users, no.
Ngayon guys, eto na po yung negosyo na pag-uusapan natin. Ano po yung ginagawa nyo dyan sa harap? Bakit po kayo nanonood? Because there's an opportunity for you to be a neopreneur. Ang tanong, ano ba yung roles and profits na nangyayari dito sa ecosystem na ito? Because sa ecosystem ng AYS, meron lang namang apat. Okay? Apat na part. Okay? First is the neopreneur, no? Next is the SP, the service provider. Next is the AYS itself, the mobile app. And then of course, the customer, no? Si neopreneur po, ang role po niya is siya po yung mag-e-enlist ng service provider. And of course, to a lot of people, iisipin nila, sasabihin nila, hindi ba pwedeng si AYS na lang yung magpupuno ng service provider namin? Kami na yung papasok, kami pa po yung magtatrabaho para maghanap ng service provider. Definitely, because you are an entrepreneur. Tama po, you're not an investor here, di ba? Guys, kaya nga po mag-open up ng profit share si AYS sa neopreneur. Kasi nga po, meron pa rin role na gagampanan si neopreneur. Pero of course, dahil nga po mapapansin nyo, hindi naman po natin mahahabol. Okay? Si AYS sa marketing na ginagawa niya, kumbaga, raride na lang po tayo sa roles na kinakailangan or hinihingi ng AYS mula sa neopreneurs. Nakuha po. Now, si neopreneur po ay mag-enlist ng service provider. Number 2, sila po ang early adapter. Okay, ibig sabihin, bukod sa sila po yung unang mag-enlist ng service provider, sila rin po yung ine-expect na unang magbubook. Bakit naman ganun, Sir Seller? Definitely, because if you actually became a part of this community, it only makes sense, no? Na suportahan mo yung sarili mong product. Di ba? You become a product of your own product. Tama po ba? Now, you are the entrepreneur. That's why you have an opportunity to earn as well. And of course, you can be an endorser too. No, you can endorse AYS. Pwede ka magpa-download sa mga customers. Now, dito naman po sa service provider, ano pong role nila? Of course, sila lang yung magpro-provide ng skills na needed. No? Next is AYS. AYS is the technology provider, the platform provider, no? The opportunity giver, and the SP verifier. And note, no, SP verifier po siya, ibig sabihin, sa mga hanapin mong service provider, si AYS pa rin po ang magkakandak ng screening process nito. So, hindi ka po mahihirapan sa part na yon. So, kumaga, kung may imagine mo, baka kasi mamaya iniisip mo, ay, mahirap yan. Ako pa yung ano sa kanya, ako pa yung mag-i-screen sa kanya, mag-verify sa kanya. Hindi po. Okay, maghanap ka lang po ng siguro target market natin, maybe home cleaner, pero pag na-kompleto requirements, sasabit natin sa AYS, si AYS na po ang mag-i-screen noon. Nakuha po ba? Next, of course, the customer, the demand. Okay? Ito po yung magbubook ng service. Now, kung papansinin nyo po, sa mga previous mobile app po, okay, ang pinag-uusapan po dyan, wala pong neopreneur. Tignan nyo lang po yung SP, yung AYS, at yung customer. Yun lang po titignan nyo. Sa SP, ito yung, kumbaga, delivery rider or ito yung driver. Okay? Sa Shopee, ito yung online seller. Okay? Now, sa AYS, ito yung app, yung brand. Kung Shopee yan, kung Grab yan, kung Foodpanda yan. Yung customer, same as is, no? Customer yan. Now, ngayon sa atin, merong nahalong bagong role, di ba? Which is neopreneur. As I always say, AYS is the only, okay, first in the Philippines mobile app na merong neopreneur concept. Nakuha po. Ano yan? Yan guys, yung profit share, equal. Okay? Imbes na si Grab, 20%, 25%, kanya lahat yon for his traditional way of growing and scaling the business. So, Foodpanda, ganun din, and Shopee, ganun din, no? Sa AYS, 10% lang po ng platform fee yung kukunin niya. And then the other 10% ay para sa neopreneur. Nakuha po ba? So, ibig sabihin, it only makes sense na may role ka. Tama po. Diba? Ngayon guys, ang tanong, ito po tanong. Okay ba sa'yo? Okay, na mabibigyan ka ng profit share, okay, ng mobile app na about to boom or to get big? Okay ba sa'yo? Yes. Tama po ba? Can you guys comment naman po? Can you guys chat down kung magandang idea po ba yun? Yan. Yes, okay. Ngayon guys, eto tanong ko po sa inyo. Gusto nyo po ba kumita ng 150,000 per month? Or, let me rephrase this. Kung meron kang profit share on every booking that will happen, no? In every booking that will happen sa AYS,
at pwede kang kumita ng maximum 150,000 per month. Guys, maganda po ba yun? Pero guys, before we proceed, can you guys just imagine on other businesses, kung kikita ka ba ng 150,000 per month, magkano kaya sa tingin mo ang pwedeng maging kapital natin dyan? Can you guys comment down, chat down, magkano sa tingin mo yung estimated capital on 150,000 na puhunan? Sige nga, can you guys chat it down naman po? Walang tama or maling sagot dyan, definitely. No? Pero tingin mo lang, tingin mo lang. Yan, sabi ni Zoom users, maganda. Okay? Sige po. 500K, sabi ni Ma'am Josephine Dumaton. Okay, 500K. Kung gusto mong kumita ng 150,000 per month. Nga naman. Di ba? Nga naman. Di ba? Kasi kung sa labas, gusto mong kumita ng malaki, kailangan ang puhunan mo, malaki rin. Di ba? Sa traditional setup, gusto mong kumita ng malaki, kailangan ang naka-mindset ka na malaki rin yung capex and opex mo. Tama po. Di ba? Ayun o, ito sabi ni Sir Carl, no, 1M and up. Okay? Para kumita 150,000, malinis. Di ba? 5M, sabi daw ni Zoom user, no? Sabi ni Mika Villanueva, yes. Okay? Okay? So, ano yung ni-yesan niya doon? Di ba? So, anyway. Alright. So, paano po sa mga technical service like electrician and technician, do they require a license? Okay. Actually po, sige, sagutin ko na yan. Actually po, pwedeng meron, pwedeng wala po. Pero kung matatapos nyo po ito, meron po tayong question and answer po later para po mas malalim. Because I invited the COO, no? So you have the privilege to ask them directly the questions, no? Ayan. So ito, tama yung sabi ni Jomar, no? Million plus stress sa mga legalities, which is true. No? Guys, imagine, dito po sa AYS, makikiride ka na po. Okay? As a neopreneur. And AYS will handle almost everything na. No? So, hindi ka na kailangan mag-put up ng office, hindi ka na kailangan mag-put up ng sariling app, hindi mo na kailangan mag-OPEX, no? So, wala ka ng maintenance and all. Pero guys, ready na po ba kayo? Ready na po ba kayo kung magkano po ang puhunan para maging neopreneur ng AYS? Can you guys chat down po? Ready? Pwede po, Sir Reynold. Ayan. Okay? So guys, can you guys comment for ready? All right. Okay. Sorry. Na-slide ko eh. Okay, so ready na kayo. So guys, okay lang po ba? Okay, for only 4,988. Okay, 4,988. Ay pwede ka nang maging neopreneur. Guys, tanong, 4,988 para sa inyo, malaki or maliit? Sige nga, chat nyo nga po, 4,988. Walang tama or mali sagot, 4,988, malaki maliit. Para sa 150,000 per month at para sa negosyo na nakikita mo right now. Maliit po, sabi, small. Okay. Of course, walang tama or maling sagot. Malamang merong mga tao iisipin pa rin nila 4,988. Para sa akin po, hindi po maliit yan. Tama? Ayan. Para sa akin po, medyo malaki pa rin yan. May mga estudyante ako nakakausap. Ay, wala po akong ganyan. Tama po. Yan, okay naman po yan. Okay. At least, mas marami po yun na, yan, depende sa income ng tao. Yan, tama rin, Sir Adrian, no? Pero guys, kung mapapansin nyo po, yung pinakita kong concept sa inyo, wala ka na pong makikita na negosyo na sa halagang 4,988 lang ay pwede ka nang makapagsimula. Tama po ba? Ngayon guys, ang maganda rin po dito, guys, yung 4,988 mo, okay lang po ba? First of all, is a perpetual e-franchise na po. Ibig sabihin ng perpetual, one-time capital, lifetime business mo na po siya. Number 2, ang maganda rin po dito, sa 4,988 mo, wala ka ng additional costing sa any technology upgrades. Ibig sabihin,
kapag nadagdagan po tayo, okay? Nadagdagan po tayo ng maraming mga products and mga businesses pa. Okay? Hindi ka na po kailangang mag-add dahil nakapasok ka na po. Ayan, sabi ni Sir, maganda po basta po hindi scam. Of course, kaya nga po natin pinesent yung ating mga company profile. And of course, you can do your due diligence. Mas maganda pa rin po na ma-check nyo po yung company natin. No? Ngayon po, ang maganda po dito, we are proud to say na yung company po natin is 13 years na po sa industry. And marami na po tayong mga nagawa na mga mobile apps din. No? Ngayon, ang pinakamaganda po sa lahat, my most favorite no, sa 4988 mo is meron ka ng 9-in-1 business. Diba? Ang pinipresent ko sa inyo ay AYS. Pero guys, okay lang ba? Reregaluhan ka po namin ng 8 na konsepto pa ng negosyo na pwede mo ring maging pagkakakitaan. Ito po yung sinasabi namin sa Neo Network. Kapag nadagdagan pa po ng konsepto ng kitaan, ay damay ka na po. Nakuha po. Kahit AYS lang naman ang inyong inquiry or ang iyong interest, ay pwede ka na po talagang kumita. Okay? Ngayon guys, pag-usapan po natin, daanan lang po natin, no? AYS po yung papaliwanag ko, pero ito po yung pangalawa, yung Neo app. Yung Neo app po ay isang e-commerce app, no? Na kung saan para po siyang yung black app, no? Yung pwede ko ba sabihin dito yan? TikTok. Okay. So, ngayon guys, merong mga content creators na magbebenta, na mga nag-affiliate, no? Pero ang advantage ng isang neopreneur na wala sa other platforms, si neopreneur kasi pag siya yung nagpapa-download, may 1% royalty siya sa bawat product na binibili, okay, ng isang user. Okay, pangalawa, okay, on the other side, si neopreneur ay kapag meron siyang mga business or product na pinapasok, okay, halimbawa may friend siya, may product, di ba, gusto niya, naghanap siya ng platform na pagbebentahan, ipasok niya dito, may 1% royalty si neopreneur. Number 2, custom software development. Okay, kapag meron kang mga businesses, okay, mga friends na merong business, na merong potential for projects ng software development, meron ka rin pong kikitain dyan pag ikaw nag-connect sa kanila. Neo Network is actually your company na to do their software development, software projects, no? Ngayon guys, may kikitain ka po dyan. Next, G-Fiber, of course, G-Fiber is Globe, okay, product, no? It's a G-Fiber prepaid na product ng Globe. Ngayon, si G-Fiber po, of course, prepaid, niloloadan siya. Okay, ito yung bago nilang mina-market. Ngayon, si neopreneur po ay pwedeng magbenta ng G-Fiber at every time na meron po siyang na-activate or napapa-install, okay, ang mag-i-install po niyan, installer ng Globe. Ang CSR po niyan, CSR ng Globe. Kayo po ay parang agent lang po ng G-Fiber na product na prepaid, no? Ngayon, pag bawat installment po niyan, ang promo ngayon is nasa 700 pesos. Ang kita mo, 375. Okay? So, ganun po siya. Next, NeoCard. NeoCard is actually a high-tech calling card, no? Na kung saan pwede ka pong kumita sa bawat mabebentahan mo ng high-tech calling card na yan. Ano yung high-tech calling card na yan? Ibig sabihin po, no more reprinting, okay? Tatap na lang po sa phone, NFC ready, or NFC na card po yan, no? So, mas high-tech po na way or approach ng pag-connect sa mga partners or potential clients, no? Of course, Neo app and Neo Bills, Neo Load, and Neo Learning are our upcoming products. Pag na-enable po yan, definitely, tataas po yung capital natin. Pero pag nakapasok ka na sa 4988, ikaw po ay wala nang i-add for the costing. Maganda po ba yun? Okay, can you guys comment naman po ng maganda kung talaga pong nagagandaan po kayo dyan? Alright, so ngayon guys, pag-usapan naman po natin ano po yung magiging inclusion pag kayo po ay naglabas ng 4988. Ano pong babalik sa akin? Diba? Kasi mahirap naman. Diba ganyan mga Pinoy? Hindi pa man naglalabas, kailangan malinaw na kung anong babalik sa kanya. Tama po ba? So ngayon ba, guys, kapag kayo po ay naglabas ng 4988, sure capital, no? Magkakaroon ka po ng tinatawag na business kit. Yung business kit nyo po, okay, ay meron na pong kasama na 10 service provider activation. Okay, ibig sabihin po niyan, kaya mong mag-activate ng 10 kakilala mo or kahit hindi mo makilala mo lang sa job fair or sa online or sa group post or nag-FB ads ka, any means possible, makakilala ka ng isang skilled worker ay pwede mong i-register sa mobile app natin.
And then, sa 4988 din po ay kaya mo magpasok ng 5 product, okay? Nakikita ka ng 1% sa bawat product sold po nun. Okay? And then, meron kang marketing materials, isang tarpaulin, okay? May business guide ka, and of course, ang isa sa pinakamahal is yung personalized website with inventory and accounting. Dito nyo po makikita, mamomonitor lahat ng passive income nyo sa lahat ng service provider and sa lahat po ng mga items na pinasok nyo po sa AYS at sa Neo app or sa Neo app or yung bago nating mobile app, no? Ngayon, meron rin pong inclusion na dalawang Neo card, no? Na pwede mong gamitin yung isa, pwede mong ibenta yung dalawa, depende na po sa inyo. Tanong guys, sa inclusion pa lang po, okay na po ba yan? Maganda na po ba yan? Or sulit na po ba yan? Kasi guys, tapatan na, sa 10 service provider pa lang po, panalo ka na dyan. Diba? Kasi yan naman po talaga yung binili mo, AYS po eh. Sa 10 service provider po, may kita ka sa per booking. Eh, di ba? Bibigyan pa namin ng mga 8 more business concept na pwede mong pagkakitaan. Ngayon, pag-usapan po natin, no, yung ilan sa mga pwede mong pagkakitaan dito sa AYS, no. Ngayon, guys, ang maganda po dito, kung ikaw ay naging neopreneur at ang interest mo talaga yung AYS, guys. Halimbawa, ikaw to. Okay? At every time daw, nakakapag-register ka ng service provider mo, ay kikita ka ng 5%. Okay? Like for example, makapag-activate ka ng tutor. Yung tutor, na-book po siya. Di ba? Hindi ka naman marunong mag-tutor. Di ba? Halimbawa, tulog ka pa, nag-tutor na siya, may 5% ka. Yung masahista, di ba? Na-register mo sa AYS, every time nabubook siya, may 5% ka. And guys, you're not limited territorially. Kahit saan ka po mag-activate, okay, ng service provider, kahit saan, okay, may 5% ka. Kasi po, sila po ay matatag, okay, sa inyong dashboard. Nakuha po. Ngayon, guys, okay lang ba? Bigyan ko kayo ng sample computation. Ang sample computation nyo po dito ay meron ka pong, halimbawa na lang, ha, meron kang 10 service provider. Okay, sa 10 service provider mo, na nabubook halimbawa ng 5 beses kada araw. 10 times 5, that's 50. Let's say, nabubook sila at 800 pesos booking fee. Sample lang, okay? Kasi ang magde-decide po ng booking nila is actually the service provider. No? Kung gusto nila pang budget meal, gusto nila 500 lang, gusto nila mas mahal, no? 1,000, 1,200, depende sa kanila. Now, 50 times 800, that's 40,000 a day. 5% po sa'yo, 2,000 a day. Pwede na ba sa'yo? Pwede na ba yan? Pag ginawa mong 1 month yan, that's 60,000 per month. Sir, masyadong malaki. Computation lang naman yan. Okay? Ngayon guys, kung halimbawa, gawin natin mas conservative, gawin natin 5 service provider na may 5 bookings per day. Okay, 30,000 per month pa rin yun. Eh, paano kung nakaka 3 bookings, 2 bookings per day lang sila? Guys, kahit po 10,000, 15,000, 12,000 per month po ang kitain mo sa passive income ng 5% sa mga service provider na ikaw ang nagpasok, panalo ka pa rin po dyan kasi wala kang pwesto, wala kang pinasweldo, wala kang binigyan ng benefit, wala kang maintenance. Nakuha po ba? Diba? So guys, try to imagine the business concept na meron po tayo. Pangalawa, paano kung sabihin mo sa akin, Sir Seller, ang ganda ng negosyo, ang ganda ng concept, imposibleng hindi mag-boom yan. Ang tanong, paano kung wala akong may pasok na service provider? Tama? O ito, may sagot na tayo dyan. Guys, pwede ka pong hindi mag-focus sa pagpapasok ng service provider. Kung tingin mo, mahihirapan ka dyan, maghanap ka na lang po ng mga taong ipapadownload mo na baka sila ay nangangailangan ng service provider. Tama? Kung may available na po ng mga service provider sa mobile app natin, guys, i-affiliate mo na lang po sila. I-affiliate mo na lang po yung mobile app natin. At every time nagpapa-download ka gamit ang yung referral code or yung QR code or yung referral link mo, guys, may 5% ka po sa per booking nila. Guys, alam niyo po maganda, advantage po natin. Compared on other mobile booking app, nung nagpapadami sila ng download, ang referral fee mo or referral bonus mo ay after magpa-download. Okay, nagpa-download ka. Halimbawa, nagpa-download ka ng 10 kaibigan mo, 20 na kaibigan mo. Guys, doon ka pa lang nila bibigyan ng bonus. Alam mo, maganda sa atin. Guys, wala ka sa per download, pero meron ka sa bawat booking nung pina-download mo. One time ka lang magpapa-download, lifetime na sila nakatag sa'yo. Nakuha po ba? O, imagine mo to. Halimbawa na lang, dinamihan mo po yung pina-download mo kasi mapapansin mo, sabi natin dito,
unlimited po yung pwede mong ipa-download. Kung ang service provider 10 lang, dito po unlimited. Guys, imagine nyo sa ngayon unlimited. Pero habang tumatagal guys, magiging limited po yan. Kasi parang yung service provider, dati po, unlimited din po yan eh. Naging limited lang po over time. Okay? Kasi syempre, pag early adapter, ganun talaga. No? Ngayon guys, halimbawa, meron kang 1,000 bookings. 1,000 downloads. Eh hindi lahat nagbo-book. No? 100 lang nagbo-book. Pwede ba yun, sir? Pwede. Di ba? Pa-download ka 1,000. Sir, di ba mahirap pagpa-download? Ikaw nga, nag-download ka ng Food Panda, wala na magpa-download sa'yo. Eh, di ba madali yun? What more pa pag may nagpa-download sa'yo? Tama po. O let's say, 100 booking per day. Let's say, nabubook po at 1,000 pesos. Okay, 100 times 1,000, 50,000 po yun. Okay? Ngayon guys, imagine nyo. Tama ba yung bat ko? 100 times 1,000, 50,000. Times 5% po, 2,500 per day. Okay, magkano ka dyan? Tama ba yung math ko? Pa-double check nga. 100,000 dapat. Okay? Wait lang guys Pakita natin. Mali yung ano ko. Ayun, 100,000 nga. Na 5% times 30, 150. Tama yung total. Mali yung ano. Okay. Kaya, edit ko na. Oh, hindi, sige. Mamaya natin edit. Okay. So guys, nandiyan pa ba kayo? Pa-comment naman po, nakakasunod pa po kayo. Ayan. So ngayon guys, mali lang ang computation ko dito. 100,000 dapat yan. 100 bookings times 1,000, 100,000. Times 5%, 5,000 dapat yan. Pero yung total, 150,000 per month. Okay, yes po, free po yung download. Okay, free po to download. So meaning, madali talagang magpa-download. Nakuha po ba? Okay, so ngayon guys, tanong. Maganda po ba yung mga unang pinesend ko sa inyo? Malapit na po tayo matapos guys. Ayan. So ngayon guys, Sir Reynold, sorry po para po mabilis tayo matapos. Okay lang po pa-hold po ng konti yung question. Kasi pagtapos po natin yung COO po yung mag-handle ng Q&A po natin. Okay? Ayan po siya. Alright, so ngayon guys, tanong ko po sa inyo, naniniwala ka ba na mas maganda kung magiging nationwide po yung ating concept? And yes po, sabi. Guys, naniniwala po ba kayo na pwede rin natin itong i-expand worldwide? Tama ba? Kasi ang ginagawa po namin, in fact, marami po kami naging business partner, Luzon, Visayas, Mindanao, and even other countries, no? Kasi may mga fellow Filipinos po tayo, mga mahal nating OFW, na matagal na naghahanap ng business. Tama po ba? Ngayon ito mga fellow OFWs, fellow Filipinos natin, fellow OFW, I'm not an OFW, mga fellow business people, wait lang, nabubulol na yung mic, okay? Yung mga fellow Filipinos po natin, mga mahal nating OFWs, guys, imagine nyo po, no? Matagal na naghahanap po ng pagkakitaan yan para makapag for good sa Pilipinas. Tama po. So, ang ginagawa po namin negosyo nila ito sa Pilipinas. Siyempre, malamang may mga kakilala sila or may mga kamag-anak sila na skilled worker. Tama po. So ngayon, na maganda po dito, pwede ka pong maging endorser. Alam niyo po, maganda po dito, sabi po ng may-ari ng EYS, instead limitahan natin yung kita ng mga neopreneur natin sa pagpapa-download at pagpasok ng service provider. Why not bigyan na rin po natin sila ng option mag-endorse ng concept? Diba? Ngayon guys, ano ba gusto mo? Sa'yo lang to, i-gatekeep mo, at pag nalaman ng kaibigan mo, wala ka? Or gusto mo, pag nalaman niya, meron ka din? Diba? Ngayon guys, sabi ni President Bautista, the CEO, seller, diba, usually, ang naging endorser, artista, celebrity. Ngayon may vlogger na. Tama? Ngayon, every time, binabayaran yung mga vloggers na yan,
milyon po ang binabayad sa kanila. Tama po. Di ba? Why not? Why not? Yung milyon na pondo natin ay hindi natin ilimit sa artista. Kasi may mga artista na kay UAS eh. Tama? Ngayon guys, why not? Okay? Yung milyon ay pwede rin nating sharean ng budget yung mga neopreneur natin. Ibig sabihin, pag nag-endorse ka daw pala, ay bibigyan ka na ng endorsement fee. Okay, ang tawag natin dito ay referral program. Okay, sa referral program po ay pwede ka pong kumita. Okay, sa bawat mare-refer mo na magni-neopreneur din. Okay, so ibig sabihin, kapag halimbawa, we have a regular presentation every Friday and on Friday, meron ka nang nadala. Okay, at nagustuhan niya yung 4988, okay lang ba? Meron kang 500 pesos. Tama po ba? Diba? Halimbawa po, meron kang naging ka-work. Okay, yung ka-work mo, invite niyo po, nagustuhan niya po yung negosyo. Okay, nag-join siya sa 4988, meron ka ring 500 pesos. Guys, imagine nyo po, kahit sino po, kamag-anak mo, kaibigan mo, kapitbahay nyo, basta po, nag-refer ka, meron kang 500 pesos. Ang tawag po sa strategy nito ay word of mouth advertising. We capitalize on the skills, no? The most dominant skills ng mga Pinoy, ang tawag po dyan ay pagmama-pretest. Okay, joke lang po. Naiwala ba ang mga Pinoy mahilig magkwento? Tama po, minsan buhay pa ng ibang tao. Tama, hindi, joke lang. Tawag sa nila, chismoso, chismosa. Pero honestly, guys, ang tao, kaya niya po mag-share, mag-endorse ng kanya mga experiences. Tama po ba? Pag ikaw ay naka-experience ng isang masarap na karinderya, o kaya magaling mag-salon, di ba? Guys, ikukwento mo yan. Tama po ba? Di ba? So ngayon, guys, kaysa nagkikwento ka ng mga bagay na hindi ka naman binabayaran, why not? Ang ikwento mo na lang si AYS. At ang maganda po kay AYS, hindi ka po kailangan na magbenta ng pampapayat, ng pampaputi, ng kahit anong mga old school na mga products. And guys, yes, sometimes it is effective. No, we're not talking about effectivity. We are talking about the product you're trying to sell. Paano kung hindi ka pang benta ng mga produkto? Tama po ba? Di ba? Why not? Gusto mo rin makatulong sa mga tao. Di ba? Naiwala ka ba yung pag-enlist ng mga service provider ay pwede ka pa rin makatulong? Yes, because you're giving an opportunity for a normal skilled worker to showcase their ability to a wider market reach. Di ba? Ngayon guys, dito po, hindi mo po siya gagawin para po mag-recruit. Nakuha po ba? Okay, hindi po ito negosyo na pera-pera lang at tao-tao lang. Ito po ay isang negosyo na merong advocacy. May advocacy na makatulong sa mga skilled workers community ng Pilipinas. Nakuha po ba? Di ba? Ngayon guys, ang maganda po dito, ang referral reward program po ay hindi na po bago sa mata or sa pandinig ng mga Pilipino. Kasi halos kahit anong mobile app, may referral program na po. Alam niyo po maganda, kapag nag-referral ka po, okay, magkakaroon ka po ng tinatawag na neopreneur royalty. Halimbawa, ni-refer mo, di ba yung friend mo, nag-join siya sa 4988, no? Halimbawa po, guys, nakuha mo na yung 500 mo. Mas marami siyang pinasok na service provider. Mas masipag siya, halimbawa. O the more na kailangan mo mag-neopreneur kasi may kaibigan ka pala na maraming kakilala na service provider. Di ba? Kasi bakit? May 1% ka daw dyan. Ganun? May 1% ka pala dyan. Guys, pansin mo, kung limited ka sa 10 service provider at 5% ka doon, 10 times 5, 50% lang yun. Pero guys, what if hindi ka limited sa referral mo? What if makapag-refer ka ng 100 na direct referrals, okay, sa loob ng isang taon na magjo-join sa 4988? Tama? Yung 100 na yan, meron silang tig 10 slots. Yung 100 na nagpasok ng 10 service provider, 1,000 service provider yun. Kaya guys, gustong-gusto ko yung concept nito kasi hindi ko naman kaya na ako lang na magpasok ko ng 1,000 service provider. Pero kung may 100 ako, nakatulong ako, magiging 1,000 yung service provider, edi meron akong kita dyan. Tama po ba? Ngayon guys, ito po maganda. 1,000 service provider na bubuk ng 1,000 booking fee. Okay, that's 1 million sales per day. Okay? 1% ka dyan. Meron kang 10,000 per day. Guys, pwede na ba sa inyo 300,000 per month? Paano kung hindi ka na 100 direct referral, naka 50 ka na lang po?
Di ba? Eh di meron kang 150,000 per month. Eh paano kung hindi ka naka 50 direct referral, naka 25 ka na lang po? Eh di meron kang 75,000 per month. Eh paano kung tuloy na lang natin, wag na nating bawasan. Nagigets mo na ako, tama po ba? Di ba? So, ganun po siya. So, papansin mo, yan po yung konsepto ng negosyo natin. And lastly, as our last way to earn, no, na gusto ko pong ipaliwanag sa inyo. Actually, kung tutuusin, marami po talaga tayong kitaan. Eh. Kasi pinaliwanag ko pa lang sa inyo yung AYS. Eh. Di ba? Eh, hindi pa natin pinag-usapan yung dun sa NEO app, yung dun sa custom software development. Of course, medyo madali na lang pag-usapan yung mga yun kasi more on commission na lang po yung mga doon sa part na yun. Pero ito po, gusto ko pong maintindihan nyo po yung indirect referral. Okay, ang tawag dito is organizational cash rebates bonus. Dito po ay kikita ka daw ng additional 500 pesos bukod pa sa referral mo, ha? Bukod pa sa referral mo. Kasi ito, paliwanag ko sa inyo, merong Venn diagram. Okay? Yung Venn diagram po, ginagamit po yan ng mga matatalino na scientists, no? Para magpaliwanag ng isang bagay. So dahil ako po yung nagpapaliwanag, okay? Ako po yung scientist. Okay, sa isip-isip niya matalino. Okay, kidding aside po. Okay, so yung Venn diagram po natin, merong purple, merong yellow. Okay, purple and yellow. Okay, so ngayon guys, meron, sabihin na lang natin mas madali, merong organization 1A, organization 2B. Okay, so ngayon, for example, this is you. Okay, and naipasok mo po yung kaibigan mo. Okay, eh di ba may 500 ka dyan? Tapos, halimbawa yung pinsan mo, naipasok rin natin. Di ba? Nag-join siya, may 500 ka dyan. Sabi po, sa cash rebates bonus, may additional pa na bonus na 500 pa ulit. Okay, pag may pumasok sa Team A and Team B. Malinaw po ba? Ito maganda guys. What if, nag-invite po ng ng kaibigan niya, yung kaibigan mo. Pero yung kaibigan niya, hindi mo kilala. Hindi mo kaibigan. Hindi ka nagpaliwanag. Kanino yung 500? Kanya. Tama po ba? Eh yung isang in-invite mo, nag-invite ng kamag-anak niya. Sa kanya yung 500. Tama po ba? Sabi dito, kahit di mo nakakilala, kahit hindi ka nagpaliwanag, kahit hindi ka nag-imbita, okay? May 500 ka. So, ibig sabihin, kung kumikita ka, kahit hindi ka nagpaliwanag, kasi bakit? Kasi, ikaw ang pasimuno. Nakuha po ba? Dahil kung di dahil sa'yo, hindi po malalaman nung kaibigan mo, nung katrabaho mo, na may AYS. Nakuha po? Ganun po siya. Ngayon guys, dyan po na tatapos ang ating presentation. Pero guys, pakita ko lang po sa inyo na meron po tayong safety net when it comes to cash rebates bonus. Meron po tayong 5,000 per day na income limit. Meron po tayong 35,000 per week and 150,000 per month. Yan po ang limit ng income nyo. Safety net ensures that everybody will have equal opportunity. Walang nauna, walang nahuli. Ibig sabihin, kahit mag-join po kayo ngayon, at ako po ay nag-join po sa AYS ng medyo matagal na, okay, hanggang 5,000 per day lang po ang limit, okay, ng, ano to, ayan. Ay, diba? Ayan. Nawala ako, guys.
spotlight ng isa. Ayan guys, may tumawag kasi sa akin. Nasaan na ako? Ayun, nandiyan pa ba kayo? Patapos naman na tayo. Okay. Ayun, pa-ready na rin ng mga questions yung observance, pero ito, manitis lang ang tama. Okay. So, ayun. So, safety net ensures that everybody will have equal opportunity. Walang nauna, walang naulit. Okay. Ano? Okay. So, from there, ang nangyari po sa akin is, pag-graduate ko ng high school, ako po ay nag-take ng civil engineering sa TIP Cubao. Kaya, ang layo ng naging itsura ko. Tama po ba? And then, mula sa pagiging high school po, naging civil engineering student po ako. And then, kalagitnaan po, okay, ako po ay nag-drop out. Okay, this is not something I'm very proud of, no, pero this is the real story. After this, dumating po sa point ko na question ko na po yung mga decision na pinili ko, yung mga bagay na yung direction na ginawa ko. Okay? Pero, ang nangyari po kasi, dahil nung 16 years old po ako, first year college, before ako mag-drop out, no? Third year na ako nag-drop out eh. Sabi ko sa sarili ko, buti na lang, nagsimula akong maging entrepreneur. Nagsimula akong pumasok sa isang business na ang puhunan ko lang ay 4,000. Kaya po, alam niyo po ang maganda, buti na lang rin nakakilala ako ng isang mentor. Yung naging mentor ko, sabi nila, ang mentor daw ay shortcut niya yung 5 years na matututunan mo into 1 year. So, privilege po ako dahil dyan. Ngayon po, yung naging mentor ko ay yung naging CEO ng AYS. Malay ko ba na magiging CEO pala siya ng AYS? Diba? Malay ko ba na magiging CEO pala siya ng isang software company? Ang akala ko lang, nagnenegosyo siya, nagganap ako ng mentor at that time, nakita ko siya. Kasabay ko siyang ginagawa yung negosyo at that time. Pero hindi siya may-ari at that time. Diba ngayon, siya na po yung CEO. Diba? How wonderful the life na meron po tayong lahat. Kasi minsan maniniwala ka na lang na wala pala talagang aksidente sa mundo. Tama po ba? Walang aksidente sa mundo kasi pwede namang hindi ka naka-attend dito. Diba? Pwede namang hindi ako yung naging presenter mo. Tama po ba? Pwede namang, guys, hindi ka available or hindi ako available, vice versa. Pero guys, same matter with my story, with my mentor. Diba? Guys, nakilala niyo po ako. Tama po. Ang maganda rin po dito, nag-start po ako, hindi po ako magaling, hindi po ako matalino, mahihayin po ako, bata po ako, wala po akong alam sa pagnenegosyo. Diba? Nung una, maraming nangutya. Ayan, makikita nyo sa screen, maraming nangaasar, maraming tumatawa, maraming hindi naniniwala. Diba? Pero guys, tinuloy-tuloy ko lang po. Damating po sa point, kumikita po ako 6,000 isang linggo. After 1 week, 8,000. After 1 week, 3,000. After 1 week, 9,100. Ang maganda rin po dito, guys, pag ikaw pala ay seryoso ka, umasenso sa buhay mo, diba? Gawin mo lang yung bagay na alam mo tama, diba? Kasi sabi nga ng mentor ko, seller, pag yung ginagawa mo, sa simula, walang nangyayari, pero tuloy-tuloy ka naman, diba? Wala kang inapakang tao, legal naman yung ginagawa mo, moral naman, ethical naman, wala kang ibang pupuntahan kundi pataas. Tama? Tama po. Ngayon guys, alam nyo po, nakakatawa, na-awardan po ako. Okay? Philippine Top Choice. After po niya, na-invite po ako sa PUP, Quezon City, para mag-talk po. Remind you, I was a dropout student during that time. Pero ngayon po kasi nakagraduate na po ako, nung kumita na po ako ng milyon, binalik ko po yung sarili ko sa pag-aaral. No? And then just last week, no, I was invited by an entrepreneurial department sa ERIST, okay? Na school, no? And then I was awarded as well as the first Millionaires Club member po nung kumpanya namin doon sa unang company namin. And to cut the long story short, ito po mga na-experience ko po, no? Don't get me wrong, I don't have any bragging rights. Wala po tayong karapatang magyabang. I'm just telling you na ito pong nagpapaliwanag na negosyo sa inyo ay isa sa mga magiging community leader mo about AYS na kaya mag-influence, mag-share ng impact, ng value po sa business journey mo with AYS, no? So ito po, I was 21 years old. I bought my first car, it's a BMW E36.
22 years old, I bought my second car is a Ford Expedition here. And then ito pong nasa dalawang gilid, ito kay Jolina po yan, sa wife ko. Girlfriend ko pa lang siya during that time. When I was 24 years old, I bought my first sports car, is a BMW F30M Sport, no? And then, nag-travel kami, local, international, all expense paid by the company. And of course, I hit my first million in 13 months doing the business. Okay, imagine nyo po, 1 year and 1 month, simula nung nag-try ako magnegosyo, kumita po ako ng milyon. And ito po, yung naging career high ko. Okay? As my last piece, no, I'd like to share to you the potential of this kind of business. Guys, imagine nyo po, during 2020, no, kumikita po ako ng 89,000 isang linggo. Okay? Guys, isang linggo. No joke. 89,000 isang linggo. And guys, I'm gonna tell you this. Kung nagdududa ka sa 89,000 isang linggo, lagi kong sinasabi to, search me all around the web. Di ba? Search me. Guys, makikita mo ako sa Facebook, sa YouTube. Sa YouTube, di ako masyado active. Pero makikita mo ako sa TikTok, sa Instagram. Guys, active ako. I am a businessman. That's my name. Celerino Francisco Salazar. Di ba? I am a businessman. Would you think I would sacrifice my name, my face, my credibility sa maliit na halagang 4,988? Di ko ikakayaman yan. Kung magsasabi ako ng isang bagay na hindi totoo. Guys, 89,000 isang linggo, di ko po kayang ubusin yan during that time, guys. Di ko pa nakakalahati yan. Kumukurot pa lang ako after 1 week, 92,000. Yung 92,000, di ko pa nagagalaw. After 1 week, another 95,000. Yung 95,000, guys, hindi ko na po nahawakan. Diretso ba ako? After 1 week, 193,000. Can you guys just try to imagine? In quite years, no? Guys, ilang years lang. Yung dating 1 year, 1 month bago kitain yung 1 milyon, 2 months, 3 months na lang, 1 milyon na. Tama po ba? And sasabihin nyo sa akin, sir, baka kaya mo sinasabi yan kasi kinukonvince mo kami. Guys, there's no convincing needed. Hindi na po kailangan na convince. Di ba? Kasi guys, ang totoong taong seryoso, hindi kailangan i-convince. Tama po ba? Kasi kaya ka napunta dito kasi hindi dahil may nag-convince sa'yo kasi may hinahanap kang opportunity, naghahanap ka ng break mo. At ang totoo, hindi ko po trabaho mag-convince. Ang trabaho ko, magpaliwanag ng negosyo at magpayaman ng tao. Nakuha po ba? In my 2 years, I hit my 2 million and then I hit my 6 million po as a total and in 4 years doing the business. And of course, ayan po, nakapagpakasal na rin po ako no, dun sa dating girlfriend ko. Asawa ko na po siya ngayon, si Jolina. And si Jolina po, kung ako po kumita ng 6 million, si Jolina po ay kumita ng 2.4 million. And dito po sa AYS ay nailabas na rin po namin ang aming kauna-unahang brand new car. Kasi yung mga previous car namin, mga second hand po yun. This time po, naglabas po kami ng Ford Raptor. Okay? And sobrang nakakatawa kasi this is actually our workhorse, no? Para ma-reach po ng mas marami yung mga matatap naming newpreneur. And of course, okay, bago po tayo pumasok sa ating Q&A session natin, malamang yung iba po sa inyo nagtatanong, what if kulang sa akin ng 10 service provider? Imagine, okay, if hindi rin sapat yung 150,000 per month. Guys, okay lang po ba meron kaming mas magandang package? This is the 15,888 package, okay? Mas maganda rin po yung laman nito, mas sulit po ito, mas malaki po yung pwedeng kitain nyo dito. And of course, meron po kayo ditong another option, okay? Kung gusto mo na yung builder, pero gusto mo pa na mas malaki doon, meron po kaming pro package which is 50,000. Meron kaming elite package which is 150,000 and meron kaming executive package worth 450,000. And so, with that, tapos na po ako. Maraming salamat po sa inyo. Papunta po tayo sa exciting part ng ating COO. Okay, so guys, i-ready nyo na po yung mga questions nyo. Feel free to chat it down right now. Maraming salamat po. Tapos na po ako. Just all welcome. Our COO will answer all your questions to build your confidence. Just all welcome, Sir Lian Layson. Sir Lian. Hello. A spotlight, please. And good evening, guys. Welcome back to our question and answer portion. I'm